Ito tayo ngayon sa bahay ng award-winning actor na si Allen Dizon. Okay? Subscribe kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Uy! Ayan na! Guys, ito na! Ito na si Idol! Good morning! Patulitin tayo! Oo! Tagal na! Parang taon yata binilang dito. Tara, pasok. Sige, halika. Ito na yung mga sasakyan. Ay, ganda! Ganda! Yan, ito yung ginamit sa movie John Wick. It's a 1969 Mach 1. Wow! Yan, it's a 427 engine, V8. Yan. Manual. Mukhang malakas sa gasolina to Malakas, D8. Sa V8, kaya pag-start nito, sa litro na. Oh, gwapo nga, pero ubos ang pera mo rin. Lalo na, hindi pwedeng dalhin sa Maynila to kasi traffic. Oo nga. Tingin nga sa loob dito. Yan, it's yan. Ayun. So, classic pa rin talaga. Pati it's original pa rin yung mga loob niya. Luma pa rin. Oo. Ito yung laging ginagamit ni John Wick sa mga movies niya. Ibang kulay lang siya, naging white lang. Pero yung body same. Yan. Allen, paano yan? Pag may mga nanonood sa atin, gustong bumili ng ganyan, pwede ba yan? Madali na yan. Basta tawagan lang nila ako. Alam naman nila yung ano ko eh. If the price is right, yung Facebook ko at saka IG ko. Yan. Ganda guys, Wow. Yan. Kung sa mga mahilig sa mga muscle cars. Mga muscle cars. Hindi mawawala sa collection to. The John Wick car. Ibang mga classic car. Actually, ano ko na nasa shop. Kasi nga, hindi pa tapos yung pinapagawa ko. Ang dami pang ginagawa. Ang dami pang kalat. Yan. Ano mga kotse nandito? Ito yung mga Land Cruiser na mga luma. Yan, mga 40 series, tapos 80 series. Yan. Binibenta mo to? Hindi na ako nagbibenta eh, 30 years. Ayaw mo na? Wala na eh. Hobby tsaka business na rin. Kailan nagsimula yung negosyo mo sa buy and sell? Buy and sell, 2005. 20 years ago, nag-start na ako mag-collect ng mga muscle cars. Tapos nagkaroon ako ng showroom ng mga buy and sell ng mga sakyan. Yun. So, hanggang ngayon, meron pa naman kami mga na kotse, pero di na ganun kamukha dati na ang dami na eh. Ang dami na nag-buy and sell eh. So, sabi ko, ano na lang, classic pa rin ang gagawin. Pero yun nga lang, limited na lang yung mga buyer, limited din yung mga yung production ng mga muscle car. Medyo mahirap na rin maghanap ng mga luma eh. Dahil parang nasa mga collector na lahat. So, kung may makita ko, bibiling ko. Pero kung medyo mataas na, siyempre, parang hindi ko na bibilin. Ito ang yung ano? Ito agresibo. Yan ang dyan ng tambayan paggabi. Tapos yung mga bonsai ko. Medyo mahilig ako sa bonsai. Oo nga eh. Dami yung bonsai dito eh. Oo. Ito yung mga iba pinasinishow namin. Pero iba, dahil naka-wild siya. Ikaw mismo ang nagtitrim? Ako mismo nagtitrim. Yan, like, may nag-wild na siya dahil nag-uulan. Yan, ito mga bonggabilya, mga bluebell, mga banyan, mga yan, puro yung mga iba na sinushow namin. Yan, pero yan, medyo pag busy, medyo nag-wild na rin, pero still okay pa rin. Bakit ka nahilig sa bonsai? Meron akong kaibigan na may kaibigan ako na may bonsai. Tapos sabi ko, parang babagay sa gazebo ko yung bonsai. Sige, sabi niya, hanapan kita ng mga pwedeng pang starter. So nag-start ako sa mga malalaki, pang-landscape. Sabi ko, pwede sa bahay ko yung mga malalaki. So tapos ngayon, parang naisip ko, parang ang hirap yung mga malalaki kasi parang mahirap siyang i-maintain. So bang daming wire, daming So nag-focus ako sa medium na lang. Tapos pwede mo pang i-show yung mga medium. Anong nagagawa nun sa'yo? Yung pagtitrim, pag-aalaga ng bonsai? Parang tanggal lang stress eh. Parang, tanggal stress? After ng eksenang mahirap na eksena, tapos pag-uwi mo, makita mo yung mga bonsai mo, magdiligan mo, tapos titrim mo siya. So, feeling ko nawawala lahat eh. Parang maka-start ka ulit ng bago, di ba? Yeah. Pero ang purpose talaga ng man cave ko,
ang unang purpose ko talaga, kung paano ko i-display yung mga trophies ko. Ayan. Kasi, di ba, dahil... Sa dami yata eh. Sa... Sobrang Hindi dami. naman, Sir Julius. Marami, pero at least, alam mo yun, nakikita mo yung pinagpaguran mo. Tama. Yung 28 years mo sa industriya, di ba? Parang nakita mo yung lahat ng pinagpaguran mo, yung pagod, puyat, lahat, di ba? Eh, meron akong bahay, yung main house, meron akong office doon eh. Pero yung trophies ko, parang nasa table na lang kasi hindi na kasya. Sabi ko, kailangan nito ng sariling bahay. Sariling bahay na pwede mong ipakita sa mga kaibigan mo. Like sa'yo, pwede kong ipakita sa'yo sa mga kaibigan sa industriya. At syempre yung mga unang-una yung family ko dahil proud sila na like yung nanay ko, mga kapatid ko, sabi yung family ko, yung wife ko, at saka mga anak ko. So yun, naging ano siya ngayon, parang napaka-useful niya. At least, kasi supposedly, dapat bar talaga to. Eh, sabi ko, gusto ko ng space. So, nilagay ko yung mga naipon kong medyo favorite ko mga iniinom. Once in a while. Tapos meron ka massage chair dito. Massage chair. Oo, pag after ko mag-tennis, yan, nakakapag-massage ako dito. Tapos mahilig ako sa kape. Yan, meron ako akong yan. coffee maker. Ako yan mismo. Oo, nandito na lahat. Tapos, yan, may ditong CR. Tapos, ito yung mga trophy ko naman sa mga... Nagpakaka-design itong ano? Oo, itong mga car shows, drag racing, bonsai, tapos, and itong sports ko, yung tennis na yun na lang ang lagi kong ginagawa ngayon, playing tennis every day as much as possible kung may time. So one look at this shelf area dito, doon mo na makikita kung sino si Allen Dizon at ano mga interest niya. Oo. Nandiyan na mismo sa mga shelves na yan. Nandiyan na mismo lahat kung paano yung buhay ko. Oo. Yan na umikot yung buhay ko. Ano itong mga picture na to? Sino yung mga ano yan? Meron akong, it's a Pampanga of Rollers Eagles Club. Ako yung presidente ng club. So, it's a fraternity, it's a brotherhood na ang pangalan, yung mga Eagles. Ako yung presidente, so mahilig kaming tumulong. Like yung mga binabaha dito sa Pampanga, like yung mga kapatid natin, mga Aitas, mga... basta't kung sino yung mga nakakailangan ng tulong, laging nandyan ang Pampanga of Rollers Eagles Club. Anong tawag sa award na to? Ito yung mga ani ng dangal. Ani ng dangal, pag nanalo ka ng international film, bibigyan ka ng government. Yan. Yung ani ng dangal. So 5 ang iyong trophy. Yes, 5. O nakatago pa iba? So far, dito na lahat, Sir Julius. Nandiyan na lahat, parang nandiyan na yung halos ng mga mga awards ko. Yan. Tapos yung mga backdraft ng mga movies. Ayan Yan. Tapos ito naman. Pagka-curate. Ito naman sa Metro Manila Film Festival, nag-best actor ako dyan. Yung Magkakabaong. Tapos yung Mindanao. Dalawang film. Yan. Kasi yung mga international din na yung Manhattan. Saan dyan yung Manhattan? Ito yung Manhattan. Ito? Manhattan Film Festival? Festival, yan. Okay. Yan naman. Tapos, ito yung first MFF ko, itong New Wave sa Magkakabaong. Yan. Tapos ito? Ito naman yung mga Urduha, tapos ibang mga award-giving bodies na nagbibigay ng mga awards. Ito, lahat to ng mga international film festival na nanalo kong Best Actor. Yan. Yung Warsaw, yung Dhaka, itong Hanoi, itong Silk Road sa Ireland, tapos sa Salento. Yan. Tapos Emirates, yung recently, nanalo ko sa Dubai. At ito naman yung mga Indie Bravo, pag nanalo ko international, bibigyan ka na yung choir ng Indie Bravo. Yan. Yan sa mga... Marami pa. Oo. And siyempre, marami pa. Ito naman, yung... Of course, ang ating naging ako dito, naging Hall of Famer na ako ng Gaud Pasado. Wow. So, 6 na Best Actor, magiging Hall of Famer ka na. Yan sa Gaud Pasado. Grabe. And of course, ang ating... ang dami. Pinakamamahal nating... Ang dami, Pamas. Pamas, which is Hall of Famer na rin. 5 Best Actor naman ng Famas bago ka maging Hall of Famer. Yung dalawa, Best Supporting ako ng Famas. All in all, 8 Famas trophies. 8 kasi kasama. Parang 7 yung mga 5 yung Best Actor, 2 Best Supporting, tas yung Hall of Famer.
So, bali, walong famas. Walo. Walong famas. Amazing. As Ito naman, mga yung nagbigay sa akin ng mga dito sa Pampanga, Santa Ana, yung Pimpeño Award, si Crisostomo Soto, tapos ang Most Outstanding Kamampangan, itong MOCA. Yan ang mga binibigay dito sa ating sa local government naman. dahil pa sa baba. Yan, mga bigay niyan ng mga international din, mga Kakaiba to isang award na to para sculpture. Oo, parang Lifetime Achievement Award. Yes. Galing saan to? FDCP ang nagbigay. Yun. Tas dito, Siyempre, nag-iisa pa lang ako nakaisa pa lang ako dyan sa Urian. Urian. Na kapag mayroon akong Urian na isa, ang magkakabawang film na, siyempre, memorable sa akin yan. Parang halos grand slam na ako dun sa film na yan sa magkakabawang. Oo, Yes. galing. Oo. Tas ito, Ito naman, mga FDCP. Bigay ng FDCP itong apat na to. Tapos, Sinag Maynila, nag-best actor ako sa Invisible. Tapos, itong isa, Bomba rin. So, yan. So, tapos yung mga awards na yan, mga iba-iba na. plaque of appreciation lang yung mga nasa baba. Ayan. So, wow! So, all in all, how many awards have you received in your all life? in all, Best Actor, 52 Best Actor awards. Parang locally and internationally. 52 lang, guys. 52 Best Actor Awards. Parang ganun na. Hindi ko na napapansin Sir Julius Parang, siyempre, tanggap lang, may mga festival, tapos nanalo ka. So, hindi ko na namamalayan. Ganun kadami yung awards ko, no? Yun nga siguro ang ano mo ang strength mo hindi mo nilalagay sa ulo mo. Kasi para sa akin, awards yan Awards yan. So, nandyan yan. Pinagpanguro nga. Pero, still, same. Wala nang pinagbago sa yung buhay ko. Ganun pa rin. Simple pa rin yung buhay ko. Kasama na natin ang award-winning actor, ang idol natin, Alan Dizon. Alan, welcome to my vlog. Yeah, thank you. At long overdue na nga to Sir Julius Correct. 2 years ago pa dapat. 2 years in the making ho ito. Yeah, 2 years in the making. Yeah. Masyado naging busy si Allen Oo. Busy yata sa kagagawa ng pelikula na laging humahakot ng awards. Imagine, 56 na pala ang awards. Oo nga, sabi ko kanina, 52, 53. Dahil 52 56. Oo, dami na. Dito napapansin Parang kasing kahapon lang Parang kahapon lang yung mga awards Pero sa tagal na rin sa industriya. Sa tagal na rin. Sa dami na lang ginawang pelikula na na-enjoy ko yung pelikulang ginagawa ko. And thank you for inviting us sa iyong napakagandang bahay. Oo At naman. nakikita nyo naman ang kanya napakagandang man cave kung Oo. saan nakadisplay ang kanya mga awards. Ang galing. Dito kasi yung ito kasi yung talagang plano ko dito Parang nung last year, nag-usap tayo, sabi ko, gusto ko tapos mo yung man cave. Para mas hindi naman nakakaya kay Sir Julius yung interview niya. Kasi gusto ko presentable, tapos makita yung mga awards, kita yung mga natin. So mas di ba? Mas napagplanuhan na maayos. Anyway, you live a good life. Ang dami mong awards, successful ka sa negosyo, magandang buhay mo. Pero in the past ba, okay ba ang buhay ninyo nung bata ka pa? Sakto lang. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero mahirap na. Mahirap pa rin. Kasi nung time na Santa Ana kami lumaki, we live in San Joaquin, Santa Ana. Medyo mas nahirapan kami nung time na namatay yung tatay namin, father namin. So, medyo, parang Nagbago yung buhay niyo? bago kasi, siyempre, nung time niyo, full support pa yung lola at lola ko sa amin dahil buhay pa yung father ko. Tapos nung nawala na siya, siyempre, kahit paano, medyo iba na rin yung sitwasyon, di ba? So, yung mga time na yun, parang siguro, pagsubok na rin sa aking pamilya. Dahil yung nanay ko, siya na lang magtatrabaho. And 4 kami magkakapatid. Kaya medyo mahirap yung time yun. Kaya sabi ko, nung mga 15, 16 na ako, sabi ko, gusto kong tulungan yung nanay ko. Gusto kong makatulong sa family ko para matulungan ko siya makapagpaaral sa mga kapatid ko. Yun lang talagang purpose ng buhay ko noon. Sabi ko, gusto kong tumulong sa nanay ko. Ano trabaho ni nanay? Meron siyang mga parang mga pharmaceuticals na na mga generic. So luluwas siya ng Maynila, kukuha siya ng gamot, magdi-deliver siya sa mga clinic dito sa Pampanga. Parang medrep. Parang medrep. Parang gano'n. Pero siya, wala naman sasakyan, nagko-commit lang siya. Minsan, sasamahan ko siya, bitbit namin yung mga box ng mga gamot.
So, yun naging buhay namin. Tapos, masaya dahil simpleng buhay lang. Tapos, pag bata ka pa, wala ka masyadong problema, di ba? Yes. And as long as nakakakain ka ng 3 beses ang araw, okay na yun. Ang gusto ng mga side ng father ko, lolo at lolo ko, mag-college ako sa Pampanga, sa Angeles. Eh sabi ko, gusto ko magseaman. Nag-Maynila ako. Nag-PMI ako. Nag-try ako nag-boarding house ako, tabi nila. So nag-bed space, yung tinutuloy ko nun. Nag-bed space ako dun sa Santa Mesa. Tapos nag-enroll ako sa PMI. So marine engineering yung course ko nun. Tapos sabi ko, every week, yung first week ko, umiyak ako dahil first time ko malayo sa Pampanga, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Talagang malungkot yung first week ko for second week. Parang ayaw ko nang bumalik eh. Parang umuwi ko nung Friday ko, hindi na ako babalik. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Eh, siyempre, sabi ng mga boardmates ko, kailangan magtiyagayin mo, gusto kong makapag-aral. Gusto kong mag-travel, gusto ko rin makapag-seaman kasi uso nun eh. Yung mga nakikita kong seaman, mayaman. Nakikita kong seaman, may mga kotse, may mga maganda yung bahay nila. So, nung time na yun, bahay namin, yun yung bahay na matanda ng magulang ko, yung tatay ko. So, doon kami tumira. Hindi namin sariling bahay yun. Nasa Grand Central ako, every time na umuwi ako, may mga pasalubong ko sa kapatid ko. So, naglalakad ako sa mall. Tapos sabi niya, oy, takot ako. Sabi, first time eh. Parang nilapitan ka niya? Oo, nalipitan niya ako. Sabi niya, gusto ko bang mag-model, mag-artista? Sabi sa akin. Di po gano'n. Sabi ko, takot po ako. Tsaka, siyempre, probinsyano eh, di ba? Parang takot ako sa mga, siyempre, dahil na, medyo bakla, di ba? Hindi ka medyo... Akala mo pinipick up ka, gano'n? Oo, parang gano'n eh. Okay. Kasi sunod-sunod sa akin eh. Tapos biglang nalipitan ako nung malapit ako sa bus station, sasakyan na ako. Sabi niya, Pogi, sabi ko naman, pwede ba kitang makausap? Bakit po? Sabi ko, naliligaw po ba kayo? Sabi ko, sabi ko, uwi na ako Pampanga. Hindi, sabi niya, gusto ko ba mag-artista? Sabi sa akin. Hindi po, sabi ko. Tapos, anong number mo? Wala pa cellphone nun eh. Tapos, iniwan ko yung number ko sa boarding house. Tapos yun, wala, hindi kinalimutan ko na yun. Pagbalik ko ng Maynila, tumawag si Jun Noya. Kung gusto ko raw pictorial, ganyan. So sabi ko, ayoko. Hindi ako mag-artista, sabi ko gano'n. Siyempre, di ba? Natakot ako sa mga probinsyano eh, di ba? Lumipas mga ilang after a month siguro. Tapos tumawag na naman sa akin. Tapos, siyempre, nagano ako sa parang nagtanong-tanong ako. May agent na gustong sa akin, pictorial, ganyan. Siyempre, mga kaibigan ko, tinanong ko rin. Tapos, nanay ko naman, parang, siyempre, wala naman siyang time sa ganon. Sabi ko, Pampanga po kasi ako umuwi. Sabi ko, kung may pictorial po, pwede pong Pampanga na lang po. Sabi ko gano'n. Ang pictorial naman, topless lang eh. Tapos, wala, half body lang. Tapos nakadamit. So, pumayag ako. Siguro, after 2 days, tumawag sa akin after ng pictorial. Pero daw akong pupuntahan. Sabi ko, pupuntahan. Sabi ko, may pictorial ulit. Pictorial daw ulit. Pumunta kami dun sa isang pictorial nga na mga gwapo, mga macho, lang katawan. Yun yung palang Ginoong Pilipinas. So may Ginoong Pilipinas pala akong pupuntahan, pictorial. Ngayon, ano pageant to? Ginoong Pilipinas. Ginoong Pilipinas pageant. Ginoong Pilipinas pageant. Wala kang kalam. Wala kang kalam. Okay. Wala pa akong idea sa mga ganyan eh. Basta sunod ka na sabihin. Sabi ko, ano kung meron dito? Sabi ko, wala, pipicturean ka lang dyan. Sabi, post ka lang dyan. Ganyan, pictorial. Sige po, sabi ko. So, pictorial ako. May headshots, tapos half body, tapos may trunks. So, okay lang, sabi ko. Okay lang. So, nag-pictorial ako. So, sinabi ni Dr. De La Merced, sila yung organizer nung Ginoong Pilipinas nun. National. So, national pala itong pinuntahan ko, di ko alam. Pinasok ka na sa contest, parang gano'n? Parang gano'n. So, dahil taga Pampanga raw ako, at wala naman daw Ginoong Pampanga, ako na raw ang Ginoong Pampanga. Ako na? Okay. Gano'ng kabilis? Gano'ng kabilis, sabi ko. Sige po, sabi ko, okay lang. Sige. Tatawagin ngayon yung mga special awards. So, nanalo ako ng best in swimwear, tsaka Mr. Photogenic. Dun sa Gabi ng Parangal. So, ibig sabihin, malaki na yung chance ko na makapasok, di ba? Tatawagin ngayon yung 15 finalists. Kasi kami, nasa 30 plus eh. Hindi ko tinawag.
Hindi ko tinawag doon. Hindi ko tinawag. Sabi, siyempre, alam ko na, hindi ko tinawag. So, kumbaga, okay lang. Okay lang sa akin. Hindi ko tinawag kasi, ibig sabihin, hindi naman ako, kumbaga, okay lang sa akin. Tapos naging ano yun parang naging usap-usapan. Kasi nung last na yung tatawagin, number 8 ako, sabi nila, sinisigaw ng mga buong audience, number 8, number 8, yun, yung last na. So, hindi ko tinawag. So, ang nanalo nun, si Roger Salinas, taga Ginoong, if I'm not mistaken, taga Davao yata yung nanalo. Tapos tumawag na naman sa akin, siguro after 2 weeks lang. Sabi niya, punta dito sa Itbulaga. Sabi sa akin, si Jun Noya. Ano po meron? Wala, ano lang dito, papakita lang kita kay Jewel Balbon. Kasi hindi mo makilala, siyempre, di ba? So, pumunta ako Itbulaga. Tapos, pinakita ko kay Jewel Balbon, tapos pinaglakad ako. May competition na naman, modelo. Sa Itbulaga? Itbulaga. Modelo naman to. Sabi ni Jewel Balbon, pwede na yan bukas. Sabi ko naman. Sarang na bukas yan. Parang Mr. Pogi. Parang Mr. Pogi itong modelo. Model. Rampa ka lang. So nanalo ko ng daily, tas weekly, nanalo naman ako, tas monthly. So, nung monthly, talo na ako. So, nakatatlong parang 10,000 yata yung bawat panalo mo. So, kahit pa meron na rin, di ba? So, kumbaga, naisip ko, okay din. Kumbaga, may pag-enroll ako, may tulong ako sa magulang ko, di ba? So, try ko munang magmodelo, gano'n. Nag-model ako yung Patis Tesoro, Tony Galang, Frederick Peralta. Puro mga gala show yan. Puro mga ramp. Puro ramp. So, nag-ramp ako for 1 year. Wala kang commercial nun? Walang commercial. May mga commercial, pero uso ng mga VTR eh. So, pumunta kami sa mga VTR, ganyan. Nakukuha ako sa mga print ads. Print ads. So, yung bawat rampa, parang 10,000 per day. So, okay na rin, di ba? Pag rampa ka, may 10,000 ka. Iba 5,000 lang. Yan, kasabayan ko sila, si Wilma Dasen, kasama ko sa show. Ana Marie Falcon nun. Di ba? Sila yung mga, yan, kasama ko sa modeling yun. Yeah. So, nag-1 year ako nag-modeling. Tapos, after nun, parang sabi ko, try ko nga yung showbiz. Sabi ko, parang kumbaga, kung may mag-offer sa akin, baka pwede. Audition sa movie. Anong movie to? First movie to, Kuracha. Kuracha. Indie. Kuracha, si Osang to. Osang? Osang, Wow. Regal Films. Chito Ronyo. Hindi ka ba na-overwhelmed? Oo. Osang yan no? Osang, tapos Chito Ronyo. Ang nag-audition siguro nasa mga 30 o 40 na nag-audition. Dami. Tapos si Manny Valera nandun. Tapos, tingnan lang kami. Kami ni Francis, yung kaibigan ko, tsaka ako, nag-audition kami. Kasama namin si Jun Noya. Ang role, torero. So, turuan. Kasi, pelikula eh. Oh my. So, ang kapartner na hinahanap nila, kapartner ni Arabina at kapartner ni Ruby Moreno. So, si Ruby Moreno, siya yung nakapartner ni Francis. Ako si Arabina. So, ako yung natanggap. Kaming dalawa natanggap dun sa audition. Siyempre, parang stepping stone na rin to. Tsaka, kumbaga, blessing na rin. Sa opportunity. Kasi, sa dami na nag-audition, so, isa ako sa napili doon sa Kuracha. Ano mga scenes ang ginawa mo? As in, bold talaga? Hubad? Bold talaga. Kita puwet. Kasi ara rin, nakahubad din siya. Parang kami. Mas sila. Kasi babae sila eh. Kami, naka-plaster. Lahat kami, basta lalaki naka-plaster. Anong pakiramdam mo bilang isang first-time actor? Wala. Tapos pumasok ka sa ganyan klase eksena? Hindi ko alam kung ano yung tsura ko nun. Kasi hindi ko alam kung anong maramdaman ko rin. Kasi di ba? May halong kaba. Kasi Chito Ronyo, nakita mo si Chito Ronyo, pag nagalit, naninigaw, talagang mararamdaman mo yun. Mahigpit. Stricto. Kahit sino magsabi, Chito Ronyo yan, dapat hindi ka magkakamali dyan. Dapat pag-aralan mo yung script mo, ganyan. Saka nung time na yun, si Ara medyo may pangalan na, di ba? May pangalan na si Ara kasi... Sexy actress na siya. From That's, di ba? Tapos nag-sexy siya. Tapos Osang, kasi kasikatan ni Osang yun. Kasikatan ni Osang yun, time yun. Tapos ang kapartner niya si Mike Magat. Tapos Chito Ronyo. So, si ano pa nun? Sinong cameraman namin nun? Si The Legend. Si Romy Bitug. Si Romy Bitug pa? Romy Bitug pa yun. Top quality, di ba? Parang
wow, sabi ko, naano ako, sa overwhelm ako. Tsaka sabi ko, ganito pala yung showbiz. Pero kamusta naman yung yung rapport ninyo ni Aramina? Okay naman, siyempre, dahil sabi ko, first time ko, ganyan. Sabi ko, baka may baka may mali akong sabi ko, sabihan mo ko, ganyan. Siyempre, di ba? Baka may magawa akong baka sampalin ako eh. Baka may mawakan ako something. Kasi nakaubad kayo eh. May rehearsal pa. Siyempre, may rehearsal muna kayo. Kasi yung torera siya, torero ako, siyempre. May mga hindi kayo pwede maghiwalay. So, dapat nakadikit kayo all the time. Kasi makikita ka ng plaster eh. So, dapat di makita yung plaster. May iba-ibang style eh. Doon sa... Siyempre ako, kung magawa ko lang na maayos, okay na ako eh. Ayaw ko magkamali kasi baka mamura ko ni Direk Chito eh. Pero bukod sa eksenang gano'n, meron ka rin mga dramatic scenes na kinakailangan mag-acting ka. May mga scene na mga kwento-kwento lang. Hindi yung major acting. Hindi, wala pa eh. More of the torero lang talaga, scenes. Basta ang gusto ko lang magkatrabaho ko, magkapera ko, makatulong ko sa pamilya ko. Yun lang. Pag uwi ko, may dala ko sound system, yung Pioneer na mga CD changer, yung may uso nun. So, umuwi ko, dala ko sa bahay, tas sabi ko sa nanay ko, kita ko sa pelikula, ganyan. Ano sabi ng nanay mo nung sinabolt yung ginawa mo? Oo, yun nga eh. Paano ba pinaliwanag sa kanya yun? Yun ang pinaka, parang sabi ng nanay ko, parang hindi siya masaya. Parang hindi siya masaya dun sa first movie. Kasi may dala ako, although may dala ako parang gift ko sa sarili ko, gift ko sa bahay. May CD changer, may makakapag-sounds na kami, ganyan. So, sabi, tuwan-tuwa ako. Kinausap niya ako, ganyan. Sabi niya, nanay ko, religyosa eh. Araw-araw nasa church, ganyan. Sabi niya, tigilan mo na yan, sabi siya, ganyan. Napanood ba mismo niya yung movie? Hindi napanood. Kasi mga tabloid eh. May mga tabloid picture sa tabloid, naka-trunks, tapos may ginawang pelikula, ganun yung ginawang pelikula. So, may mga tabloids before pa eh. So, nahihiya siya, parang ganun. Nahihiya siya, parang nakakain naman tayo, ganyan, nakakapagtrabaho naman ako. Tapos, umiyak siya na ayaw niya. Ayaw niya makita yung anak niya na napapasexy. Although lalaki naman ako. Tapos, before pa nun, sabi ko sa asawa ko, girlfriend ko pa lang siya nun. Ko, tatanggapin ko ba? Sabi ko gano'n sa kanya, kung sexy role. Tapos, sabi ng wife ko, noong time niyo, girlfriend ko pa lang, sabi niya, kung makakatulong sa'yo, makakatulong sa family mo. And alam niya yung purpose eh. Alam niya yung kung bakit ko papasukin yung showbiz, kung gusto ko makatulong talaga. Tapos sabi niyang nanay ko, tigilan mo na yan. Sabi ko, siyempre, parang umiyak na rin ako eh. Sabi niya gano'n, dami yung sinasabi ng mga tao, dami sinasabi ng mga sa simbahan, ganyan. Sabi ko, kaya ka bang pakainin ng mga yan? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, kaya ko lang ito papasukin kasi sabi ko gusto kitang tulungan. Ayaw kong nahihirapan ka kasi 4 kami, sabi ko gano'n. So, sabi ko, ginagawa ko to para sa'yo. Sabi ko, hindi ka kayang pakainin ng mga tao, sabi ko. As long as wala akong ginagawang masama. Tatrabaho ng maayos, diba? Sabi ko sa kanya gano'n. Pupupayin yung mga tao. Kahit ano sabihin sa atin, hindi naman tayo papakainin nila. Sabi ko sa kanya. Buhay naman natin to, sabi ko gano'n. So, nag-okay naman siya. After nun, pumayag na. Parang sabi niya, with a heavy heart. Oo, pumayag na. Sabi niya, sige na. Pero sabi niya, mag-ingat ka. Sabi niya sa akin. Sabi ko, alam ko naman yung pinasok ko, sabi ko. Alam ko naman yung, saka lalaki naman ako, sabi ko, wala mawawala sa akin. Sabi ko, kaya ko naman alagaan yung katawan ko, kaya ko naman alagaan yung sarili ko, sabi ko. Huwag ka na mag-worry, sabi ko, pero sabi ko, may awa ng Diyos, sabi ko, at sana maging maayos yung career ko, sabi ko. Itong pipiliin kong career, sabi ko, gusto lang talaga makatulong sa'yo. So, yun lang. Tapos, okay na kami. Siguro mga alas 2 ng madaling araw, alas 3, yung time na yun, nung kinausap niya ako. So, ako rin, parang, kumbaga, nawala na rin yung ng dibdib ko eh. Kasi, ayaw ko muna sabihin sa kanya before. Kasi nga, since then, puro ganun ang mga movies ang ginagawa mo? Puro ganun na. Nagpapakita ka na? Oo. Ano pinaka-sexiest na ginawa mo? Puro yun lang, puro bat exposure lang. Yun lang, hanggang ganun lang. Puro bat exposure lang, tas puro mga leading man na. After nung Kuratsa kasi, kinuha na ako ng Regal eh.
mga pelikula ko kay Aya Midel. Puro mga sexy film, ang tawag nila Pito-Pito. Good Harvest Production. Tapos mga independent film na producer. So, na kailangan may sexy scenes. May sexy scene. Tas, meron ka rin naging scene sa mga kapwa mo lalaki? Wala eh. Walang gano'n? Wala pa yung mga panahon na yun? Noong time na yun, may mga offer na gano'n. Pero, buti lang, hindi ko pa nagawa. Hindi ko pa nagawa yun. Parang, ayaw ko rin gawin. Ayaw mong gawin? Ayaw ko rin gawin. Sabi ko parang, di ba, hindi ko kaya eh. Parang feeling ko parang hindi para sa akin. Habang ginagawa mo yung mga yan, yung mga love scenes na yan, anong nagiging reaction ng girlfriend mo? Hindi ba siya nagsiselos? Nung mga time na yun, pag may pinapanood kaming gano'n, pag may love scene, hindi niya pinapanood. Nagtatakip siya. Tatakip siya. Takip mata. Pero pinapanood namin, nakatakip ang mata niya. Hindi siya nagtatanong? No, baka naman na-develop ka na dyan, ha? Hindi siya, ang wife ko kasi parang feeling ko, nandito siya para supportahan ako sa trabaho, yung ginagawa ko. And in-explain ko naman sa kanya, trabaho lang talaga to. Trabaho lang and walang personal na relasyon. Hindi ba nakaka-turn on yun pag gumagawa feeling ka na? Feeling ko, ako hindi ko na-turn on eh. Eh, yung ibang kasama mo. Siguro meron, pero... meron din. Meron din. Pero sa akin, parang feeling ko, trabaho to eh. Trabaho to eh. Naka-plaster ka naman. Wala namang magawa yung naka-plaster ka eh. Di ba? Marami ba nanonood? Meron din. Meron din. May mga time na sa beach kayo. Marami nanonood. Sa kwarto, marami rin nanonood. Siguro mga minimum 10. Nakakailang. Kasi talagang, hindi ka rin talaga, hindi ka ma-arouse. Tapos ano pa yun, negatibo pa. Siyempre, hindi pwedeng take 2, take 3 doon. Take 1 lang lahat yun. Take 1 lang. Kaya ang daming rehearsal. Puro rehearsal, tapos pagod ka na. Kasi iba-ibang posisyon, tapos bubuhatin mo. Pagod ka na. Hindi ka na ma-arouse ka pa. Wala na. Puro ganun lang yung ginagawa. So you went on to do yung mga sexy na yan, na may drama. Ni-stop na yung SM ng mga sexy film. Kasi wala nang papalabas. So wala na nag-produce ng pelikulang Pito-Pito ng Regal at yung mga independent film. Wala nang gumawa. Wala na. So ako, ang uso ng Japan. Ano yun? Yung Japan, magja-Japan. Uso hosto, di ba? Japan. Yung pupunta ng Japan para market doon. Oo, yun ang... Dapat yun ang gusto kong gawin. Magja-Japan na lang sana ako, mag-abroad na lang ako. Kung di man Japan, Amerika. Kasi may mga kamag-anak naman sa Amerika. So medyo humina na yung parang, yung mga opportunities. Parang parang nag-close na yung door. May kumotok na bagong opportunity sa akin. Yung kinuha ko ng Viva for Viva Hotman naman. So that was 2000. So ganda rin ang timing. Ganda ng timing. 2004. Ang Viva Hotman, yan nakatapat ng Viva Hot Babes. Kayo yung male version. Kami male version, kaya sexy ka rin. Diba? Viva Hot Babes, mga sexy yan eh. So kami Viva Hotman, dapat mga sexy rin, mga macho rin. So kami yung so yun. So tinanggap ko. More of performance kayo. More on performance. Out of town show. Sa mga shows. Gumawa kami ng album namin. Singing. Singing and dance. Tapos yun, medyo gumawa ulit yung buhay. Parang maraming racket. Every show, nagkaroon kami ng show sa ABS. Yes show. Tapos kami yung Viva Hot Babes, saka Viva Hotman, nagkakasama. So every weekly taping namin, nag-Cebu kami, out of town lagi. Tapos may mga show kami iba-iba. Tapos nag-abroad pa kami. Maganda yung ng Viva Hotman. Dami ko rin kinita din sa Viva Hotman. Doon pumasok yung moving Twilight Dancer. So, sabi ko kay Dennis, sa manager ko, I'm not getting any younger. Sabi ko, kahit paano, gusto ko magawa ng pelikula. Gusto ko bumalik sa pelikula. Bumalik sa pelikula. At kung para dito ako, at least, gusto ko magka-award sana. Sabi ko, yun ang ko. Sana magka-award akong isa lang, dalawa. Sabi ko, para at least, magtagal ako sa showbiz. Ito ba yung time na medyo nauuso na yung mga indie? Yun na yun. Ito, papasok yung mga indie. Sila Martin, di ba? Ayan. Nag-start na yan. Sila Mercedes Cabral. Yan. Nag-start na yan. Nag-start na yung mga indie film. Si Coco nun. Kay Brillante nun. Halos sabay kayo, no? Ni Coco. Halos sabay naman ni Coco. Tsaka, si Brillante, kamampangan din. Kaya, sila yung producer actually. Sila yung producer ng Twilight. Handpick kami ni Direk Mel Chonglo. Handpick kami, si Tyron, ako, tsaka si Lauren. So, kami tatlong mga macho dancer. Tapos si Cherry pa yung support namin. So, yun. Nanalo ko ng Best Supporting Actor doon ng
Star Awards tsaka FAMAS. So natupad yung Natupad din pangarap ko, di ba? Checklist sa bucket list mo. Check. Check na. Parang, may award ka na. May award na ako. Sabi ko, okay na to. Okay to. May pagmamalaki na ako sa mga anak ko, sa mga magiging apo ko, di ba? So, masaya na ako nun. Tapos, nagdire-diretso na. Sabi ko, nung nakatanggap na ako ng isa, dalawa, parang mas nanggigil ako sa acting. Sabi ko, parang, dapat gumawa na ako ng mas maraming pelikula at mas gusto ko yung kakaibang role lahat ang gagawin ko. Out of the box. Tapos, mga challenging role lahat gusto kong gawin. Yung gusto ko, puro mahirap eh. Saka na, parang na-identify ka sa mga indie movies talaga. Puro indie films talaga. Talawag ako, ako yung indie king na eh. Indie king ka na eh. Indie king eh. Parang ako na yung may hawak sa mga indie film. So, ako lahat yun. Ginagawa ko lahat yun. So, tapos sunod-sunod na. Ginawa ko namin yung paupahan. Actually, partly produced kami ng paupahan. Doon ako nanalong first Best Actor. Best Actor sa? Best Actor na ako sa FAMAS. And how did that make you feel as an actor na makatanggap na hindi nakukuha ng lahat ng artista? Pero ikaw, diba? As an indie actor, FAMAS awardee ka. FAMAS awardee na. Parang, nakuha ko na parang... Ano pakiramdam mo? Iba yung pakiramdam. Parang, sabi ko parang... Siguro, parang na-feel ko na isa na akong ganap na artista. Siyempre, kahit pa paano, nandiyan pa rin yung pagiging sexy actor ko eh. Kahit pa paano, nandiyan pa rin yung hindi naman nawawala yun eh. Yes. Kahit nasabihin na award-winning ako, pero yan, yung mga pinagdaanan ko. Which is, hindi ko dinay naman yun. Naging proud ako na ganun dahil yun yung mga... Naging part ng buhay ko yun eh. Kung hindi ako nagdaan doon, hindi ko rin makukuha lahat ng mga achievements ko ngayon. Parang... Hindi ko kinakalimutan and hindi ko di-deny na gano'n ang pinagdaanan ko. Kasi naging stepping stone ko sa buhay. Pero with that FAMAS award, elevated ka. Elevated automatically, di ba? Elevated as a character actor. Yun na. Lahat na. Parang dumating lahat ng opportunities nun. Kabila niya mga offer. Tapos tumaas na rin yung mga talent film. Paano, di ba? Pag nag-best actor ka. Kahit pa paano, may marami magbabago. Pero there's another side of Allen, which is yung kanyang pagiging kolektor ng mga sasakyan. At dito nakikita ko, madami ka mga motor dito, Ito, mga motor naman. Mahilig ka talaga magmotor. Yan, mahilig talaga ako magmotor. First time ko talaga motor, bago magkotse. So, nagmotor-motor, bumalik ulit. Nag-stop ako, Sir Julius, ng pagmumotor for 10 years eh. Tapos bumalik ako last 2 years ago lang. Nagkaroon ako ng ulit dahil may mga adventure bike, may mga cafe racer, may Vespa, nauso lahat eh. So, yung mga helmet na yan, yung mga suit na yan, siguro mga 20 years na yan, yung iba. Hindi ko lang sila talaga, hindi ako mahilig mag-dispose. So, tinatabi ko lang sila kasi yung memories na nandun, dun sa helmet na yon o dun sa racket na yon, nandun lang. Kasi yung mga time na, bata ka pa, 20 years old ka lang, nung nag-start kang mag-showbiz, last nag-start ako ng kotse, mga 25, tapos nag-drag race ako. Yung mga helmet, nandyan pa. Yung mga racket na pang-tennis, nandyan pa lahat. So, mahilig akong mahilig akong magtago ng mga pinaglumaan ko kasi alam ko, pagdating ng time na, which is magiging collectible din. Di ba? Parang nangyayari ngayon, ang mahal na mga classic cars, classic bikes, di ba? So, kahit anong mga luma, nagmamahal. Ito naman, barber's chair. Pag nagpapagupit ako, so dito ako umupo. Kasi hindi na ako lumalabas sa bahay. Dito ka na rin ginugupitan. So dito na nagpapagupit. So yan, papagupit na ako dyan. Tapos may pamasahe na ako dito. Ayan, dyan na ako. Ang galing. Para relax na ako dito. Ito na yun. So every 2 weeks nandito yung barbero ko, tapos taga-masahe ko. Galing Totoong ano yan barber's chair talaga yan. Totoong barber's chair talaga to. Ayun, nahiga siya. Wow, ganda. Bago siya pero classic yung itsura. Parang luma na tong motor na to. Yes, it's a 1977 R65 na BM. Classic na rin. Classic to. Classic na rin. Ano na to? Siguro, 20 years lang sa akin to. 20 years. 20 years ko nang inaalagaan. It's a good running condition. Pinaka-cafe racer ko lang siya. Ngayon, dahil may bahay na siya, may man cave na, dito muna siya sa loob. Pero pag pwede mong gamitin, pwede pa rin gamitin. Pwede pa rin. Saka mataas ng value nito, di ba? Medyo mahal na yung mga R-series na mga BM. Medyo mataas na yung value. Sa bahay na tayo, sa loob. Ayan, medyo magulo na. Ayos nga yung ng anak ko, aso niya. Tapos ito ng anak, si
Mahilig kayo sa mga dogs. Sa Akira, 4 yung baby niya. Klaseng dog yan. Shiba Inu. Uy, may ganyan ako. Ganyan nga. Ang anak niya, 4. Ay, cute. Oo. Anong tatay niya? Ganyan din. Ganyan din, oo. Ito. Bait pa niya. Bait. So we're going to the second floor. Yan. Medyo mahal dahil, ayan. Ito lang yung kwarto ni Lucas. Kwarto ng mga kids, mga girls. Kwarto namin dito. Yan. Yun. Medyo magulo lang ng konti. May loft ka, no? May loft. Loft. Kailan ginawa tong bahay na to? 2004. 2004. Oo. Ganda. Kay Ivan. Lahat, mga baby Ivan ni Acuña. Oo. Ito yung mga family photos. Oo. Si Nela. Ito. Yan yung mutya ng San Fernando, yung panganay. Oo. Yan. Parang nag-iba itsura niya rito, Oo. Naka-makeup na, no? Naka-makeup eh. Oo. Ito, sino to? Yung in-laws ko. In-laws. Mami tsaka daddy niya. Bale, ang panganay mo ito. Yan. Pangalawa. Ito, pangalawa. Ito ang pangalawa. Yan, tsaka tas pangatlo, si Lucas. Ito family photo. Yan. Bata pa sila dyan. Ito, pangalawa. Yan. Yan ang pangalawa. Oo. Ang bunso. Ang bunso. Ito yung boy mo, no? Oo, yung boy ko yan. Si bunso, si Alin. Di ba yan? Parang isa lang yun eh. Ilan taon na ba? 12 years old, yung bunso. Ayan. Ay, si bunso. Yan ang family photo. Family. Ito sa third floor, di din masyadong ginagamit kasi wala, tatamad na sila umakyat. Kasi yung aso, nandito pa. Bakit yung mga aso dito? Umakit sila. Oo, kasi yan. Ayun. May mga amoy tayong aso dun, oh. Pinilinis to. Ito yung home theater na medyo matagal na rin di ginagamit. Ganda! Oh, yan. Wow! Projector pa. Oo. Mga movies, mga ano. Yan. Pwede ba mapanood yung mga pelikula mo rito? Oo, nandiyan lahat. Mga CD pa yung mga pelikula, oh. Wow! Yan, naka-theater seat pa siya. Tapos ito yung screen. Yan, yung screen niya. Tapos ito yung gym ko, na bira na lang mag-gym. Yan. Ganda rin. Medyo mahangin-hangin. Hihira na rin kasi tennis ka ng tennis. Oo, tennis na. Puro tennis na eh. Tapos may view ka sa labas. Ito, may sa labas. Medyo mataas lang to. Fresh air. Yan. Ito na. Yan na. Kamusta ang buhay dito sa Pampanga? Dito napakatahimik. Tsaka, siyempre, less pollution. Tapos yung mga traffic, hindi ganun kamukha sa Maynila. Kaya, pag after taping, uwian ako. Wala rin akong driver, so in-enjoy ko. I love driving, kaya lalo na pag makakapag-relax ka pag nag-drive ka eh. Parang solo mo lahat eh, ikaw mag-isa. So, Hindi ko na sa traffic? Papunta rito? Papuntang Maynila, parang 1.5. Minsan, pag late hours na, isang oras. Sanay na? Sanay na. From QC to hanggang dito sa bahay, isang oras. Isang oras, no? Isang oras, oo. Ganda nga rito, oh. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Ha? Yung mga puno-puno. Yan, di ba? Tahimik na tahimik. What about your first international award? Yung Kailan first international award ko, yun na. Yun, after nun, dire-diretso yung mga award ko. So, gumawa na ako ng film, magkakabaong na. Parang yun yung parang first international award ko. Na ina-expect mo na makatanggap ka? Hindi ko ina-expect din eh. Kasi sa conversation natin kanina, off-cam, no? Sabi mo sa akin na lahat ng mga awards na tinanggap mo, hindi mo lahat ina-expect yun. Wala, hindi lahat. It just happens na na-appreciate ng mga tao yung acting mo. Na-appreciate ng mga tao, mga critics, mga jury, di ba? Hindi ko ina-expect lahat. Yung binigay sa akin role, ginagawa ko lang kung anong dapat. Kung anong hiningi ng director ko, kung anong hiningi ng mga writer, and kung anong gusto talaga kumbaga, kung ano yung lumabas sa akin. So, yun lang ang sinasabi ko lagi. So, nag-iiba ang attack mo sa bawat role? Iba-iba eh. Depende sa sinasabi ng director, sa sinasabi ng ano mo. Oo, iba-ibang approach ng director eh. But you're not a method actor na ilang araw ka mag-i-immerse dun sa character na gano'n para makuha mo. Hindi ko gano'n eh. Siguro nagkaroon lang ako ng medyo matagal na proseso yung bomba. Kasi PP ako doon, so nag-aral ako sa Lasal ng sign language. Tapos nag-ikot ako sa mga masahistang mga pipi. So, nag-ikot ako sa mga ganun. Karamihan pipi yung kinakausap ko.
Kung paano sila magalit, kung paano sila umiyak. Nire-research mo lang? Oo, research ko lang kung paano lang. Meron akong ginawa din na persons of interest, bulag naman ako. Mahirap din. Mahirap din yung bulag. Parang isa rin yun sa mga ginawa ko, medyo nahihirapan din ako. Kasi parang, di ba? Mahirap eh, yung pipi ka, tapos bulag ka, di ka, mahirap eh. So, isa yun. Hindi mo ma-vocalize yung, diba? yung acting mo, di ba? Paano mo? Kailangan sa movements ka. Sa itsura mo, yun lang, puro expression lang, tsaka sign language lang eh, di ba? Of course, nanalo ka ng award dyan. Nanalo ng award dyan. Siyempre, di ba? Tapos, going back dun sa first international award mo, ano storya nung yung magkakabaong? Yung magkakabaong. Ano storya nun? Gumagawa ako ng kabaong, coffin maker, dito sa Pampanga, dyan sa may Santo Tomas. So, doon kami nag-shooting. Ang story niya, mag-ama na iniwan ng asawa kasi medyo mahirap ang buhay, siguro, dahil yung asawa si Gladys dito, nag-iba, nag-asawa ng foreigner. So, iniwan yung anak niya. Iniwan niya sa akin. So, siyempre, dahil tatay, walang masyadong alam sa, walang masyadong pera. So, parang nagkaroon ng lagnat yung anak ko. Tapos, yung gamot na pininom ko, allergy pala yung anak ko. So, pag uwi ko ng madaling araw, wala na, nagpapantal-pantal na, medyo na hindi siya nakakahinga. So, di na ako sa ospital. Pagdating sa ospital, wala na. Dead on arrival na siya. So, wala akong pera. Hindi ko lang paano sila lalabas sa ospital. Yun ang story niya. Parang father and daughter. Tapos, yun nga, yung naging anak ko dito, yung anak ko rin, si Felicia. So, 8 years old lang siya noon. Wala akong pera. So, nakagawa ng way para natakas ko siya. COVID-bit ko yung anak ko, diretso ko ng mega dike. Sa may dike dyan, doon ko nilibingan ako. Grabe, no? Wow! Medyo mabigat. Oo, medyo mabigat. No? But you won an award there, no? Sa international. Oo, yun yung first mo. First ko sa Hanoi Film Festival. Tapos nag-Manhattan siya. Nanalo din ako sa Harlem. Nag-Best Picture din siya. Best Picture din. Tapos Best Director din. Dito sa Metro Manila Film Festival, New Wave. May New Wave eh. Para yung mga indie film. Yes. So, Best Actor ako, Best Film, tsaka Best Director si Jason Polak-Samano. So, yun. Di ba? And then after that, meron kang award na nakuha na very prestigious. This is the Warsaw Film Festival. A-list Film Festival. Tell us more about that. Anong movie yun? Nag-movie kami. Yung moving i-enter namin doon, yung bomba. Yung bomba. Yung naging naging pipi ako doon sa pelikula. Nabaliw siya eh. Nabaliw si Pipo ron eh. Parang pinagpapatay niya lahat ng mga boss niya. Parang gano'n. Kasi kinuha yung partner niya. Tapos nawala siya ng partner sa buhay. Tapos binalikan niya yung mga boss niya, pinagpapatay niya lahat. Yun ang kwento. Yun ang kwento ng bomba. Tapos, yun, napasama dun sa entry namin sa Warsaw. Tapos pumunta kami doon. Pumunta kami doon sa Warsaw mismo, Film Festival. Poland, no? Poland. Oo, sa Poland. Nag-ano pa kami ni Cristel. Nag-Santorini pa kami. Nag-side trip kami. Tapos nung awards night, mga 2 days before, doon na kami. Bumalik na kami doon. Tapos yun, doon kami nanalo kami ng Best Actor. So looking back at all the awards na natanggap mo, paano mo nagawa yun? Hindi ko rin alam eh. Para sa isang artista na wala namang, hindi ka naman showbiz royalty. Oo eh. Wala kang mga kamag-anak sa industriya. Wala eh. You're a self-made actor. So, anong paliwanag ka nakukuha mo kapag iniisip mo kung paano mo nakuha itong awards na to? Hindi ko alam na hindi nagagawa ng ibang artista. Oo, kaya nga eh. Hindi ko alam. Oo, hindi ko alam paano eh. Kasi yung bawat pelikulang ginagawa ko, so yun nga, like for example, yung Magkakabaong, ang dami niyang local awards, tapos international. Siguro yun lang, 10 na. So yung mga iba, may mga 2, may 3, may 1. So every year may pelikula ako eh. So siguro yung mga films ko, nasa mga 200 plus na rin. Marami rin kasi. Marami na rin. Kaya hindi ko alam kung paano ko naka-achieve ng ganong kadami. Siguro dahil nga wala dito. Before. Kasi nasa office ko lang eh. So ngayon, parang nandito na siya.
Parang ngayon ko siya mas na-appreciate. Kasi naka-display na, may bahay na sila. So, yun. Of course, nagko-commercial ka rin. Yung commercial movies. Oo naman, may mga commercial movies din ako. Nag-teleserye ka rin. Teleserye din. Yung after diretso rin, after pandemic, with Senator Bong, yung ginawa namin yung Agimat ng Agila. Tapos First Yaya. Tapos, puro GMA. Tapos yung, alam natin, yung medyo matagal na teleserye, yung Abot Kami na Pangarap. Si Carmina, sila Jillian, Richard Yap, sila, lahat kami nandun. Tapos ngayon, kami naman nila Dennis Trillo, Jenny Mercado, sa Sanggan Dikit. So, hindi ka nawawalan ng ano? Hindi nawawalan ng project ng teleserye. Oo, galing, no? Si Mami ngayon, si Nanay, nasa Santa Ana siya ngayon. nasa Santa Ana. Pag pinag-uusapan nyo yan, kung sinunod mo siya, hindi mangyayari yan, di ba? So, ano sinasabi niya ngayon sa'yo? Every time na may movie ako, sinasama ko siya. May mga premiere night, tapos may mga festival. So, nakikita niya yung kung paano yung narating ko. Nakikita niya siguro sabi niya, parang mali ako. Siguro sabi niya mali ako na siyempre, kumbaga, pinigilan niya ako noon, pero ngayon, ito yung naging daan para maging successful ako bilang anak niya, bilang artista, bilang negosyante. So, proud siya. Every time na nasa simbahan yun, nasa palengke, sinasabi ko sa kanya, oh, anak mo, nasa ganyan. Nag-iba na. Dati, anak mo, Paul Star. Oo, dati ganun eh. Oo, anak mo, nag-ubad doon. Ngayon, iba na. Siyempre, nasasaktan yun, nanay yun eh. Proud na proud siya sa'yo ngayon. Alam naman natin, pag magulang na rin ako eh. So, hanggat maaari, ayaw mong may nasasabi sila sa mga anak mo, may pinipintasan yung anak mo. Masakit yun, di ba? So, naramdaman ko naman na yun, kung naiintindihan ko naman siya. And naiintindihan din niya ako kung ano yung bakit ko pinasok ito. Hindi ako selfish eh. Gusto ko sinishare ko lahat yung mga blessing ko. Napaganda mo rin ang buhay ni Nanay. Napaganda ko lahat ng buhay namin. Mga kapatid mo. Lahat naman kami nagsumikap lahat at yun, lahat kami nakapag-aral. Nakapag-aral kami lahat, nakapagtapos lahat. May mga sariling pamilya na kami and kahit pa paano maganda yung buhay namin lahat. So, very proud yung nanay ko at alam ko na masaya siya para sa amin. Saka bukod sa pagiging mong magaling na artista, magaling ka rin negosyante. Kaya nga ganito buhay mo eh. Hindi ka nakadepende sa pagiging artista. Oo eh. Paano mo pinasok ang business? Anong unang mo negosyo? Unang negosyo, ginawa ko, nag-buy sell ako ng sakyan. Kasi mahilig ko sa kotse. So, ginawa ko, nung time na kumikita na ako showbiz, may mga naipon na ako. So, nag-buy sell ako. Doon, bumili ako ng isa, dalawa, naging 3, naging 10 na. Nagtayo na ako ng showroom. So, yun. Nung nagtayo na ako ng showroom, sa Bulacan, 2 yun. 2 showroom. So, nag-ano kami. May mga partners ako doon. May mga partners akong nakilala na wala na sila ngayon. Parang, yung time na yun, parang niloko din ako eh. Parang hindi na maganda eh. No? Parang, may mga ganun. Magandang ending. Oo, hindi magandang ending eh. Parang, nag-iwalay kami nun, yung mga partner ko na yun. Parang, pero wala silang narinig sa akin. Niloko nila ako, yung mga ganun pinagawa ko showroom, wala silang ano. Parang kinuha ko lang yung mga ibang sakyan na binabayan sila ko. Tapos yun, nag-ano pa rin ako, parang, tinuloy ko pa din. After ko mag-buy and sell ulit, nag-solo na lang ako. Tapos nahilig ako sa mga muscle car. So may mga, doon ako nag-focus sa mga muscle car. Restoration ng mga muscle cars, tapos nagbebenta rin ako kung may gustong bumili, binibenta ko. So yun, tapos after nun, nung sabay ng mga showroom yun, nag-franchise ako ng Kenny Rogers. Wow! Nag-franchise ako ng Kenny Rogers sa SM Pampanga at saka sa NLEX. So okay naman, masaya naman ako sa Kenny Rogers. Kasi nung time na nag-aral ako, mahilig akong kumain sa Kenny Rogers kasi parang healthy. Tapos yung asawa ko, sabi ko, yung girlfriend ko pa siya nung nag-graduate ako, tapos doon kami kumain. Sabi ko, siyempre, parang gusto ko lang talaga siyang kinakain. So, di ko alam na after 10 years, nagkaroon ako ng franchise ng Kenny Rogers. Isa lang muna? Isa lang muna. Tapos, naging dalawa. Tapos yun. Diretso naman. Okay naman ang kita? Okay naman ang kita. Kailan mo nabawi yung ROI mo? Medyo matagal kasi.
alam naman natin, hindi siya pangmasa eh. Tapos nasa mall, alam mo na, medyo mataas ang renta sa mall. Yeah. May royalty pa. So, hindi siya ganun instant. kabilis. So, hindi siya kabilis. Tatsagain mo talaga. Matagal din. So, minsan may nalugi pa nga iba dun dahil dun sa tagal eh. Kasi kailangan mag-renovate ka, kailangan mag-ganun ka. So, sabay-sabay din yung expenses. Pero meron pa rin naman. And then, ano next? Tapos ngayon, pandemic, tinayo namin yung Jerry's Grill. Dito tayo sa Jerry's Grill, San Fernando, Pampanga. Invex branch to. So, dito yung pinakamasarap na Jerry's dito sa San Fernando, Pampanga. Ikaw lang may-ari nito? May partner kami dito, CD Food Corporation, si parang Eugene Uperio at saka si Francis Koch. Yan, tatlo kami. Ayan, pasok tayo sa loob. Alright, let's go. Let's go! Wow! Yan, oh. Dahil nag-lunch tayo sa bahay. Ngayon, merienda naman. Wow! Sarap naman ito. Halo-halo! Yan. Ayan. Specialty ng Jerry's Grill. Jerry's Grill, yan. Pero mamaya kakain pa tayo. Yes! Tikman na natin, guys. Diba? Ngayon, okay na yung Jerry's Grill namin. Okay na. Tapos, yung tabi niya ngayon, nag-open kami ng... Nag-put up kami ng isang Korean restaurant na premium. Kaya 2 weeks ago, nag-Korea kami. Sa mga partners ko, yung mga... Ito, hindi na to franchise. Sarili mo na. Ito, hindi na franchise. Sarili namin, yung mga tatlo kami magkaka-partner dito sa Smoky Soul. So, solo namin yung concept. Kaya, feeling ko mas magandang, yung solo. Wala kang binabayang royalty. Baga, kontrolado mo lahat. Kasi yung pag-franchise ka, kung ano lang yung sasabihin ng ng head office, kung ano yung bibigyan nila sa yung mga promo, kung paano yung marketing. Ito sarili mo eh. So, bali ang restaurants mo, 3? Yeah, Ken Rogers, Jerry's, tsaka itong Smoky Soul. Ayun. Paano na-handle yung negosyo kung nag-aartista ka pa? Hindi ba, medyo mahirap i-balance? Parang kasi ng pag-aartista ngayon, kumbaga, maganda na yung oras natin eh. Oras namin ngayon eh. Parang 16 hours na lang kami sa taping, sa shooting. So, tas hindi naman everyday ang taping. So, yung in-between nun, sa business. Tapos sa family. Diba? Yun ang number 1. Siguro lang, yung kasing mga, like in Jerry's, may system na eh. Mahirap pa i-explain kung paano ka nakatanggap ng mga awards na napakarami. Anong tips ang pwede mong i-share sa mga artista dyan, di ba? Na gusto maging katulad mo, na bukod sa pagiging artista, meron din mga negosyo. Ano ba dapat tinatandaan? Siguro nasa swerte at sa tiyaga para sa akin. Kasi hindi lahat pwedeng sa showbiz eh. And hindi rin lahat para sa maging negosyante. Kasi unang-una, pang pagdinegosyo naman, namimili yan ng location. Namimili yan ng produkto, kung anong ibebenta mo. Lalo na yung mga Pilipino, hindi siya madaling i-please. Medyo mahirap i-please sa mga Pilipino. So, kailangan mo talagang aralin. At tapos, bago mo siya pasukin, pag-aralan mo na maayos. Meron kang feasibility study, meron kang dapat consultant, una sa negosyo. Hindi pwedeng basta ginawa mo yung pelikula o ginawa mo yung business, yun na yun eh. Ang dami mong pwedeng mangyari. Diba? So, para sa akin, right people din na nakapaligid sa'yo. Tapos, kung ano yung advice na pwedeng i-advise sa mga tao, itanggapin mo lang lahat. Tapos, doon mo lang i-filter kung ano yung pinakamaganda mong makuha. And at the end of the day, ikaw para mag-decide eh. So, kailangan talaga ready ka. And ready ka dapat na sa lahat. Kung lalo showbiz eh. Medyo mahirap ang showbiz kasi kapag ayaw sa'yo. Pag gusto ka naman, gusto sa'yo. Ano yung type na minamanifest mo? Kasi di ba sabi nila, kapag minanifest mo isang bagay, mangyayari. Gano'n ka ba? Parang gano'n. Feeling ko gano'n ako. Parang positive ako eh. Kasi naalala ko doon sa sinabi mo kanina, gusto ko magka-project na kasi gusto ko magka-award. Nangyari. Oo, nangyari. Diba? Gusto kong iangat ang buhay ng pamilya ko. Nangyari. Oo, nangyari. Diba? Oo. Na hindi ko naman pinangarap nun. Nung high school ako, hindi ko pinangarap mag-artista eh. Pero nung nandyan dinambihan ko na. Ano ka rin ba?
Relihiyoso ka ba tao? Religyoso ako eh. Spiritual ka? Mapagdasal ako eh. Gano'n. Mapagdasal ako, nagsimba ako every Sunday. Pag may time, nag-visit ako. Yun. Kailangan pagsama-samahin mo lahat yan eh, di ba? Hindi naman pwedeng Kailangan eh. ikaw lang may kagagawa ng lahat ng to, di ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan may yung faith mo pa rin eh. Yes, Hindi mo pwedeng magawa ito mag-isa, di ba? Hindi pwede magawa ito mag-isa. Kailangan mo pa rin ng gabay niya. Ano nakikita mo sa future mo? Tingin mo ba magtatagal ka pa sa showbiz o papasok ka sa ibang larangan ng trabaho like politics, for example? I'm sure marami nag-aalok sa'yo. Marami nag-aalok eh sa politics. Dahil kilala ka dito eh, sa Pampanga. Sabi nga lang, wala kang katalo. Siguro mananalo ka. Pero siguro hindi. Siguro para sa akin, sa akin ngayon, parang siguro hindi ko iniisip yung retirement eh. Sa showbiz kasi kumbaga, hanggang tumatanda ka, nandyan yung showbiz eh. Hanggang tumatanda ka, nandyan yung mga role na gusto mo, mga character. The more na tumatanda ka, mas alam ko, mas nagkakaroon ka ng value. And walang retirement sa showbiz eh, para sa akin. As long as kaya mong umarte, kaya mong mag-drive, malakas ang katawan mo, okay. Pero yung politics parang... Kaya mo? Hindi yung hindi ko... Hindi para sa iyo. Hindi para sa akin, kape na magkape mo na. Pero marami naghihikayat sa'yo. Marami naghihikayat, pero para sa akin, sabi ko nga kanina, parang kung gusto mong tumulong, makakatulong ka naman kahit hindi ka politiko eh. And marami naman akong kaibigan, baka wala namang galit sa akin. Siguro pag nagpolitiko ako, mas marami akong magiging kaaway. Marami mga galit sa akin. Baka may mga kaibigan kang hindi mo rin may kaibigan ngayon, di ba? Yeah. So, hindi na muna siguro. I'm not closing my door. Pero hanggat hindi pa maayos yung mga sistema ng natin, Pilipinas, yung mga government natin, parang mahirap eh. What are you thankful for? Sino mga taong gusto mong pasalamatan sa buhay mo? Sa iyong napakagandang buhay ngayon? Siyempre, unang-una yung family ko. Siyempre, unang-una yung family ko. Yung nanay ko, nabigyan ng buhay sa akin. Sa mga kapatid ko. Siyempre, yung wife ko na lagi kong naging inspirasyon. Tsaka mga anak ko, si Nella, Felicia, si Lucas, tsaka si Ellen. At siyempre, sa manager ko, hindi si Evangelista na lagi nandyan na yung video project na maselan sa mga proyektong ginagawa ko. At siyempre, Panginoon, siyempre, walang iba kung walang sawang pagmamahal, walang sawang alam kong gumagabay sa akin. At siyempre, sa lahat ng mga director ko na binigyan ako ng mga napakaraming awards, ng mga napakagandang pelikula, mga producers, at siyempre, ngayon, siyempre, GMA, napakaswerte ko sa GMA dahil nagbibigay sa akin ng proyekto. Yeah. Kung hindi man sa mga trophy na nakikita natin sa likod, ano para sa iyo ang biggest award mo na natanggap mo sa buhay mo? Para sa akin, biggest award ko yung healthy yung family ko. Parang yun ang pinaka-biggest award ko. Healthy yung lahat ng mga anak ko, yung wife ko, tapos ako, mga kapatid ko, yung pamilya ko, nanay ko, yan. So yun lang, pinakasiguro sa akin yung pinaka-best gift na walang may sakit sa family ko. Na hindi kayang tapatan ng kahit anong trophy. Oo, hindi diba? Walang kayang. Sa gift of family. Oo, wala eh. Wala. Yun siguro yung pinaka-gift na kaya ko ipagmalaki. Di ba? Tapos, maayos kayo lahat. Di ba? Yun lang. Simpleng buhay lang naman gusto natin eh. Di ba? Yun, simpleng buhay lang na tatrabaho ka na maayos. Tama. Yun lang. Mensahe mo sa mga tagahanga mo na sumuporta sa iyo through the years? Ano gusto mo sabihin sa kanila? Yes, maraming salamat sa lahat po ng sumusubaybay sa akin, yung mga pinagdaanan ko di sa Allen Dizon, sa lahat po na nagmamahal sa akin. At napakalaking karangalan po na may interview ko ng ating pinakasikat at pinakamagaling mag-interview na si Sir Julius Babaw na it's a pleasure na ma-welcome ko sa bahay ko at sa man cave na to. First time ko na magpa-interview dito. At siya rin yung unang nag-interview sa akin. Thank you. Maraming salamat po at sa lahat po ng sumusuporta kay Sir Julius, maraming salamat. Alam ko po, marami pa siyang matutulungan. Marami pa siyang i-interviewin na magkakaroon pa ni bagong buhay. Ako po ay nandito lang para sa inyo, para magbigay ng saya sa mga pelikula, inspirasyon sa mga nagawang pelikula. At sana po ipagdasal natin lahat na malaki ang
ipagbabago ng ating gobyerno. Yan. Yan lang po. Maraming salamat for the trust, Yes, Allen. of course, of At course. congrats sa magandang buhay. Thank you. Sa relationship. Yung iba naman, malakas makipag-relationship, pero kahit you are the best amazing human being, kung hindi ka magaling din sa dating, paano ka nga naman makakapunta sa relationship? Oo. Paano madidiscover ng tao na you are a very relationship material Correct. person? Dapat, sa dating, marunong ka din, kumbaga maganda yung presentasyon mo, Yeah. kasi alam nyo naman yung mga tao, visual talaga. And especially Tama. with men, dapat hindi natin sila inaaway. No, ang babaw nila kasi gusto nila yung maganda lang. Actually, But men my are made loves, that way ba? Yes, it's in their biology. They receive a lot of information through visual. So scientifically, they have 60% more visual neurons. Ibig sabihin, mas marami silang nakukuhang information sa tingin. Kaya nalalaman nila kung attractive or hindi. Doon talaga sila din unlike sa atin kailangan may emotional connection muna before tayo magkagusto. O may kutob. May kutob. Yung mga lalaki, May kutob, pwedeng first time ka nilang makita at sabihin, yan yung wife ko. Papakasalan ko yan. Kahit hindi ka pa nakausap. Pumasok ka dun sa tinatawag nilang love map. Yung love map kasi, Love map. yun yung subconscious list ng mga gusto niya sa babae. Sa visual kasi, may misconception na sinishare ko lagi sa mga sa mga client. Oo. Sabi kasi nila, Coach B, bakit ganun? Yung iba nga, yung mga kaibigan ko, hindi naman magaganda, pero sila pa yung may mga jowa. Di ba may mga ganun, Totoo ma'am? rin. Nung makikita mo Kung talaga. sino pa yung hindi strikingly beautiful, maraming ligawin. Yeah. At hindi lang yun. Sila yung happily married. Sila yung happily there. Diba? Sila yung contento. Tapos, Correct. landed a good guy. According to science daw, Oo. we are not looking for beauty. We are looking for signs of good genes. Signs of good genetics. So, dapat, ano yung mga example ng good genetics? Interesting. Number 1, clear skin. Number 2 is maputi yung mata mo tsaka yung ngipin. Di! Grabe! So, bawal yung mga... Diyosa na ba hinahanap nito? Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.